Klay Thompson, nagsisisi na sa pagtanggi sa offer ng Lakers. Gusto pa rin maging Lakers. At Rob Pelinka, may nahanap ng bagong 3-and-D player. Pero bago yan, kahit na natalo kanina ang Lakers, masasabi pa ring maswerte sila sa kabuuan ng sitwasyon. Kahit hindi man naging maganda ang resulta ng laban kontra San Antonio, pero may ilang bagay na tila pabor pa rin sa kanila, lalo na pagdating sa schedule at pahinga. Kasi base sa nakalagay sa ESPN schedule, mahaba-haba ang bakasyon ng Lakers bago ang susunod nilang laban. Halos 8 araw ang kanilang pahinga. May 2 naisingit na games sa pagitan ng December 12 at 19, kabilang na ang Phoenix Suns sa December 15. Pero mahaba pa rin ang recovery time kumpara sa ibang teams. Kaya sa mayon, tamang recharge muna ang Lakers para makarecovery ang meron sa kanilang may injury. Sabi nga din ni LeBron kanina sa kanyang post-game interview, ang tunay nilang habol ay ang makapasok sa playoffs. Marami din ang pumuri sa kanya kanina sa ginawa niyang poster dunk laban sa center ng Spurs na si Luke Cornett. Ayon nga sa NBA legend na si Shaq, ibang klase nga ang athleticism ni LeBron. Kahit sa edad nito, nagagawa niya pa rin nga namang posterize ng isang 7-footer na big man. Nagtala nga si LeBron ng almost triple-double sa kanyang 19 points, 15 rebounds, 8 assists at 3 blocks. Si Luka naman ay may 35 points, habang si Austin Reeves naman ay nag-struggle sa kanyang 15 points sa loob ng 41 minutes. Samantala, sa pagkatalo kanina ng Lakers, mas lalo pang nakita ang malaking kakulangan ng kupunan sa depensa. Kahit na may Marcus Smart na silang inaasahan, malinaw na kulang pa rin ang Lakers ng isang tunay na 3-and-D wing na kayang magbigay ng perimeter defense at consistency sa kabila. Dahil dito, ayon sa mga analysts, kailangan na talagang i-pursue ng Lakers ang pagkuha kay Herb Jones, kapalit lamang ni Dalton Knecht at ilang draft picks. Sa ganitong paraan, makakakuha ang Lakers ng dagdag na depensa at versatility na matagal na nilang hinahanap. Habang nangyayari ito, kahapon ay ibinalita ni Shams Charania na bukas na ang Dallas Mavericks na i-let go ang ilan sa kanilang key players upang makalikom ng draft assets para sa kanilang rebuild. Open na raw nilang i-trade sina Anthony Davis, Daniel Gafford, Klay Thompson at D'Angelo Russell. Dahil dito, maraming teams ang nagkakaroon ng interes, lalo na kina Davis at Gafford. Posible ring gumawa ang Lakers ng trade package para makuha si Gafford, lalo na't matagal na nila itong target at gusto rin ni Luka Doncic na muling maging kakampi ito. Dagdag pa rito, maaari ring makipag-trade ang Lakers sa Clippers para kay Derrick Jones Jr. na available na rin sa trade market ngayong handa ng mag-rebuild ang Clippers. Malaking tulong si Derrick Jones Jr. dahil isa rin siyang elite defender at athletic finisher na swak sa fast-paced offense ng Lakers. Magiging fit din siya dahil muling magsasama sila ni Luka Doncic bilang teammates, kaya't maaaring mas mabilis ang adjustment at chemistry nila sa loob ng court. Samantala, si Klay Thompson naman ay sinasabing nais lumipat sa isang contender tulad ng Lakers o bumalik sa Warriors. Kung matatandaan, pareho na niyang tinanggihan ang dalawang team na ito upang sumali sa Mavs at maging kakampi si Luka. Pero dahil nga na-trade na si Luka Doncic sa Lakers last season at hindi maganda ang nilalaro ng Mavs ngayong season dahil sa sunod-sunod na mga injury, tiya nawawalan na naman siya ng gana maglaro sa Mavs. Marami ding nagsasabi din ng mga fans na karma na ito kay Klay sa pag-decline niya sa Warriors at Lakers.